guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon pag-uusapan naman natin ngayon yung mga natangka o naipundar ko dito sa Saudi Arabia magmula 2010 hanggang 2019, pero magte 10 years na rin yan ako. Noon, ito yung bahay namin pagkatapos ng 2 to 3 years na pa-renovate na namin. Ito yung video niya at yung picture. Dati guys, grabe, sobrang hirap namin. Alam mo yung sobrang nanghihiram ka ng bigas sa kapitbahay pero may utang ka pa. Hindi ka nila papahiramin. Tapos minamaliit ka nila lagi. Tapos naranasan ko rin yung ayaw nila akong kasabay sa eskwela kasi pangit yung bag ko, tsaka yung sapatos. Yun, nung pagka-graduate ko, aral sila ng college. Ako hindi ako nag-college dahil wala kang kaming pera. And then, pumunta ako sa Maynila, nakipagsapalan ako, nagtinda ako ng taho doon hanggat nagtitinda ako ng taho sa umaga, pagkatapos nag-aaral ako ng TESDA sa gabi. And then 2010 yun nga, nakapag-Saudi ako. Pero yung nag-Saudi ako, libre lahat, gastos lahat ng agency at ng employer. Kaya ako nakapag-Saudi. Pagkatapos, after a years, nakabili kami ng lupa. Yung napagawa na namin yung bahay namin. Diba? Relate ba kayo yung kapag maganda na yung buhay nyo, dami yung kamag-anak na nagsisipag-bisitahan sa inyo. Tapos, ang dami-dami mga words na maririnig na maganda, kesyo ganyan daw, ganyan. Pero nung walang-wala kayo, parang tinadown pa kayo lagi, diba? Tapos, sasabihin pa nila sa inyo, ba't di kasi kayo magkipagtrabaho para gumanda yung buhay nyo. Pero nung gumanda na yung buhay nyo, dami na naiingit sa inyo, di ba? Nakaka-ano din yung mga ganun. Tapos nakabili ako ng lupa nga yung kasama ko yung kapalit, nakabili kami ng 250,000 na lupa at saka 200,000. Pero yung mga yun, pinapahiram sa amin ng mga ka-workmate namin na may kaya sa buhay. Kasi kinukwento ko yung buhay nga namin sa kanila. And then, nakabili din kami ng refrigerator. Ito, nakabili din kami ng pangalan na kalabaw. Yung kalabaw, nabili namin, ras lang nilang pinabili yun. Kasi ikakasal yung may-ari, 5,000 lang namin nabili. Pero ngayon, worth of 30 to 35,000 na yung kalabaw. Kasi sobrang laki na dahil kapapanganak lang namin nung nabili namin. Tapos, meron din kaming napundar na grocery or tindahan sa probinsya. Yung yung puhunan niya is 20k. Pagtapos sa Maynila, meron kaming inuupaan na tindahan, 8,500 yung upa niya kada buwan. Pwera kuryente, pwera tubig. At ang puhunan nun is 100k. Ang down nun ay 2 months deposit, 1 month advance. 1 month advance, 2 month deposit. Yun, binaligtad ko lang yun. Hindi ko naman sinasabi ito para ipagmayabang ko, diba? Para lang malaman ng iba kung paano magpundar. Yung sobrang magtipid tayo. Yung tipid. Kasi yung iba, diba? Kapag parang nagpunta ako dati sa isang party, sabi nila, ay, bakit na cellphone niya pero sila naka-iPhone. Hindi naman labanan dito. Ang tunay na labanan na sa Pilipinas kung ano yung naipundar mo at paano mo dinala yung sahod mo sa magandang pamamaraan. Hindi yung puro luho ka dito, puro ano. Kasi ako, hindi ako bumibili ng kahit ano-ano. Wala akong Nike na damit, wala akong Adidas na damit. Yun. Simple lang para hindi naman habang panahon nandito tayo sa Saudi, di ba? Hindi naman habang panahon sa Saudi. Nakabili rin kami ng motor, isang motor, makikita niyo dito yung motor. Bali, isang Mio, parang Mio. Tapos, 2 pampasada.
Yun, tapos pinag-aaral din namin yung mga pamangkin namin sa, dalawa kasi kami magkapatid eh. Sa private, bali, 3 yung pinag-aaral namin. 4 yung pinag-aaral namin sa private at saka isang kapatid ko. Bali, 5 sila nag-aaral sa private. Kasi dati, di ba, nung nag-aaral ako, wala man akong kaibigan kasi dahil mahirap nga kami. Kasi ganun yung reality sa eskwelahan namin kapag mahirap kayo, lahat ng mahirap yan magkakausap, pero yung mga mayaman iba yung kanilang mga barkada. Pero ako palagi ako nag-iisa dahil nga pangit nga daw yung sapatos ko, pangit yung bag ko, hindi branded, kaya yun guys, nagsumikap ako dito sa Saudi. Tsamba lang talaga yun na napunta ako dito sa Saudi Arabia. Magti 10 years na ako. 2 beses pa lang akong umuwi o nagbakasyon sa Saudi. Yung una, 2 months, noong 2015, nagbakasyon ako 2 months. Pagkatapos noong 2017, nagbakasyon ako in 15 days lang kasi nangihinayan ako sa sahod, guys. Yun, di ba hindi naman habang panahon nandito tayo, pundar lang ng pundar, yung bangko lang ng bangko. Para sa pag-uwi natin, hindi tayo magiging yan, experience ko lang dito sa Saudi, yung iba nagpapayabangan ng pag may bagong iPhone, bili sila ng iPhone. Yun, wala naman akong pakialam sa mga ganun, pero dapat dinadala nila yung pinagpaguro nila sa magandang pamamaraan, di ba? Tapos nabibili din namin, nakabili na rin kami, guys. Dati Diyos ko, wala kami, nabibili lang kami ng yelo. Makikita nyo yung bahay namin, ito yung bahay namin, sawali siya, tsaka may poso kami. Tapos yung pinaggamitan, yung parang binigay lang sa amin yung yero na pinaggamitan, tinarapal namin ganon. And then nakabili nga kami ng refrigerator. Yung kapatid ko naman yung bumili kasi ka-workmate ko siya dito. May get 60 double door na rep. Makikita nyo dito sa aking vlog. Papakita ko siya, ito na siya. And then yun nga, ang technique namin at technique ko, kung yung kinikita ko araw-araw, hindi bumababa ng 5% yung ginagastos ko sa pangkain kasi napaka-importante ng sahod dito. Tsaka yung sahod namin, tinitira lang namin sa sahod namin, tinitira ko lang sa sahod ko ay mga 200 to 300 riyal. Minsan wala pa nga 100 riyal nga lang. Pinapadala lahat namin sa nanay namin. Kasi yung nanay namin, hindi yun. Ang pinakamaganda pala dito, yung nanay mo, yung pinapadala nyo, napupunta sa mabuting paraan at na iaano niya. Magaling yung nanay kasi nasabi niya lahat sa amin, ito yung napadala mo at ito yung ginastos, ito yung pinambili namin, di ba? Yung iba, di ba, Diyos ko, kawawa sila. Hindi ko naman nila lahat, di ba, kawawa sila pag pinapadala nila sa Pilipinas. Sugar yung nanay maluho. Diyos ko, ang hirap-hirap dito. Halos araw-araw na inuulam namin itlog, manok, tapos Indomie, di ba? Dapat mapunta sa magandang pamamaraan. Guys, ito, hindi ako nagyayabang. Kung inggitera ko, wag mong panoorin itong video ko dahil sinishare ko lang sa inyo kung ano yung narating ko at kung ano yung naipundar ko sa mga sahod ko at sahod ng kapatid ko nga dito sa Saudi. Pagkasahod namin, kinabukasan papunta na sa hindi kami nagsha-shopping, hindi kami nakikipagsabayan dyan. Yung tsinelas namin, kapag napudpud na o napigtas na, dun pa lang namin papalitan. Tapos wala akong Nike na sapatos, meron pala akong Adidas, isang beses lang ako bumili ng Adidas na sapatos, yung puti. And then, binibigyan din namin yung mga kapatid namin. Every month binibigyan namin sila. Yung isa lang pala yung binibigyan namin kasi hindi ko pinapaaral yung mga anak niya dahil binibigyan namin siya. Pero yung ibang kapatid namin hindi na namin binibigyan kasi may monthly yung mga anak nila, kami nagbabayad. Yun guys. Tapos nagbabangko din kami. Mga binabangko ko siguro mga 3,000 pesos or to 5,000 pesos every month, di ba? In magte 10 years, di ba? Ano ka?
mga sobrang laki na ng pera mo kapag ganun yung inaano mo. Di ba yan guys, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung blessing na dumating sa buhay namin na sobrang hirap namin. Tapos manghihiram nga kami ng pera dati, sisingilin pa kami sa ano. Alam naman nilang wala kaming pera, wala pa kaming pambayad. Nakakaiyak kaya yung ganun. Guys, thank you very much for watching. Sinishare ko lang sa inyo. Thank you.